Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya tara, simba tayo. It's a sunny Sunday morning. Ayan, dito pa lang dapat. Sunny Sunday morning. Medyo inagahan ko lang at kinapy-paste ko na lang yung reading. Hindi pa ako nakapag-advance reading. So, maaga kasi kami umalis. Kaya doon na lang ako mag-advance reading. I miss you guys, my dear friends. Hope to see you. Hope you were able to see me and to see you again very soon sa aking mga live stream. God bless everyone. Have a blessed Sunday and have a great day everyone. God bless you all. I'll see you soon. Out, Shem Toda daw. Shout out, Shem Toda. Aray ko, sumabit na naman pa ako. Shout out sa mga taga Toda ng Soldiers List. Alright. Nag-take 2 ko kasi nag-shout out siya. Hindi ko na-record na. Off ko na yung recording ko. Oh wait. Hanggang sa muli. Kaya, see you in a bit, mama. Ang ganda ng langit. Ay, sarap. Oh, look at the sky. The blue and a bit cloudy. And a bit of a cloud. Cotton clouds. At ang mga wala. Ang ganda ng langit. Mas going on. Ready na tayo. Statements of the Vice and lead also to very the coronation of Blessed Virgin Mary in heaven. Our Father who art in dahil sa ating mga pagbasa. Kaya kung hindi ka mapansin, nung nakaraan dito, ang ating mga pagbasa o ang pagbasa ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya pinagumit ni Jesus ang mga tao na nagbibenta ng mga hindi magagandang bagay doon sa templo. Kung pabalikan ko natin ang ating mga pagbasa ngayon, ito po ay nagsasaan ng tinatawag natin tunay na pagtitiwala sa Diyos. Sa tradisyon ng mga Hudyo, pag sinasabi mong babaeng balo, sila po ay tinatagoy ng malas. Sila po ay outcast in the community. O kaya naman, sila po ay hindi binibigyan ng pagpapakalaga. At kung mamatay ang kanilang asawa o namatay ang kanilang asawa, ang gawain ng kanilang asawa ay ipapasa doon sa lalaking anak na siya ang magtatrabaho para sa buhay ng babae o ng kanyang ina. At dito kung mamatay naman ang anak, siya po ay hindi tutulungan ng kanyang mga anak, siya po ay hindi tutulungan na tinatawag namin gobyerno o ng kanilang pamahalaan. Dahil sa paningin ng kanilang pamahalaan o sa paningin ng tao, sila po ay malas at walang kakayahan o kaya masasabi natin second class of the citizen. Dito sa ating mga pagbasa, inangat po ng ating Panginoon ang dignidad ng mga babaeng balo. Inangat po ng Diyos ang pagkakilala sa kanila. Sa ating unang pagbasa, ito po ay kwento tungkol kay Propeta Isaías at tungkol sa babaeng balo. Inutusan po ng Diyos na pupunta sa Serapta ang propeta at siya ay lumaan doon sa babaeng balo na mayroon isang anak.
At ang kanyang ginawa, siya po ay humingi ng tubig. Sa kanyang paghingi ng tubig, siya po ay binigyan ng babaeng balon. Noong siya po ay humingi ng pagkain, sinabihan niya ang propeta na wala siyang magbibigay dahil sila ng kanyang anak ay walang makakain o walang pagkain. Kaya inutusan siya ni Propeta Isaías na maglakan at paghanda ng pagkain. Kaya tinignan niya kay Sisindan, marami akong kanina at siya po ay nagturo ng sobra-sobra. Kaya dito mga kapatid, ang babae ko ay kapakita ng tinatawag natin kanyang tunay na pag-ingkod sa propeta na ito. Siya po ay nagtiwala, siya po ay nagtiwala, kaya siya ay pinagpa. Sa ating Ebanghelyo naman, dalawang kwento po ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Ang kwento tungkol sa mga Eskrita, ang kwento tungkol sa mga Pariseo na sila po ay naguluhan mapapakawali. Sila yung masasabi natin gusto pa natin makikita o palagi nasa center of attraction. Sila naman po yung palagi gustong pupurihin. Sila naman po palagi yung mga tao gustong makita sa ganitang lugar at palagi bigyan ng papuri. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Mag-ingat kayo sa kanila dahil ang mga tao ito ay mapagpakumbali at nagpapahirap sa kanila sa mga taong mahirap at tulad ng mga babae bago. Kaya pagkatapos dito na may pakilala ni Jesus, ang mga Eskrita at mga Pariseo, siya naman po ay pumunta ng templo. Ano ang kanyang ginawa? Siya po ay tumitingin, maraming siya po ay nagdasal, at pagkatapos ng dasal, siya po ay pumunta sa gilid at nag-observe ng mga taong nagbibigay, nagdudumi, o nagpupulong doon sa hulugan. Kaya marami po siya nakikita, marami po siya naobserbahan, marami mga kayaman at tao na nagpulong doon sa lalagyan. Marami iba dahil sa iba't lugar na tumulong at nag-alay ang kanilang loob sa templo. At sa kauli-ulihan, nakita niya ang isang babaeng mano na nagpulong ng dalawang kusina. Ibig sabihin, ang babaeng mano ito, ang kanyang pahuli-hulihang salapi, ang kanyang pahuli-hulihang pera ay kanyang ibigay, ipinagkaloob doon sa templo. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus, sa tingin nyo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa tingin nyo, sino po ang pinagpala sa lahat na nagpupulong doon sa hulugan? Sabi niya, walang pa, kundi ang babaeng balo. Ang babaeng balo ay walang ibang hanap buhay. Ang babaeng balo ay wala ng kayamanan. Ang babaeng balo ay wala ng tulong. Ngunit sa kabila ng kanyang karugaan, sa kabila ng kanyang kahirapan, siya po ay nag-alay, nagbigay ng pinakahuling halaga o pinakahuling sapi sa templo. Ito po ay nagpapakita ng tinatawag natin tunay na pagtitiwala sa Diyos na hindi na tinitingnan ng kanyang sarili, ang sa kanya, basta siya ay makapagbigay para sa Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang mga mayayaman na nagpulong doon sa hulugan, ang kanilang pinupulong ay ang mga surplus o kaya mga hindi na nila kailangan na salapi. Samantala itong babae ito, ang kanyang pinulong ay nagmula sa kaibuluhan ng kanyang puso. Ang kanyang pinulong ay ang kahuli-hulihan ng kanyang pera. Kaya ito po ang pinapakita sa atin ng Panginoon na hindi po tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki, kung gaano maliit ang ating maibigay para sa Diyos.
At tinitingnan ng Diyos kung paano tayo nagbigay na naaayon sa kalooban, sa kalituturan ng ating puso. Dahil marami ngayon, o dahil marami sa kalamdaman ngayon, pag nagbigay, gusto ko makilala at gusto ko pagkalandahan ang kanilang binibigay. Sila po ay katulad po ng mga iskriba o ng mga pariseo na gusto makita, gusto kumitin, at gusto palakpakan sa kanilang ginagawa. At ang gusto pa ng ating Pinoon, pag katulad tayo sa romaning palo, katulad tayo sa ating unang pagbasa, na ipinagkatiwala bilang ang kanilang ginawa sa Diyos at hindi naghahanap ng anumang kapatid. Basta sa kanila, ang kanilang pagbigay sa Diyos ay naaayon sa kanyang kalulugan. Pero mga kapatid, ito po ay malaking hamon sa bawat isa sa atin. Malaking hamon dahil o dapat malaking hamon na dapat itignan natin sa ating mga sarili. Paano po ba tayo nagbigay para sa Diyos? Paano ba tayo magbigay? Tayo ba ay katulad ng mga tao mayayaman na nagbigay ng pinaguna na hindi nila kailangan para sa Diyos? Okay naman, tayo po ba ay katulad ng mga tao na nagbigay na nagbigay sa kalituturan ng kanyang puso? Kaysa pagtapos po ng ating balagang piliwang, pinigin po natin sa Diyos na nawa sa mga panahon na tayo po ay nagbigay para sa Diyos at po ibigay ang pinakamahalaga, ang pinakamaganda at ibig sa lahat ang nagmula sa kalituturan ng ating mga puso. Salamat.
baka hindi na lista. Oo. Wait, happy Kasi sa amin Sunday. sa simbahan, oras na pa kanya kami resibo. Dapat pares chance. Hindi pwedeng walang resibo. Hindi, ano na lang. Saan? Alay. Ay, nagbigay. So, meron tayong short reflection sa ating sa sermon, saka sa readings kanina. Yun nga, first reading sa kayong first reading saka yung gospel today tungkol sa babaeng balo mainly. Yung pagsunod. Yung sa first reading kasi yung pagsunod, kahit wala na nga talaga silang makakain, sinunod pa rin yung babaeng balo yung sinabi ni Prophet Elijah na Elias, ni Propeta Elias na paglutuan siya. At yun nga, yung promise ng Diyos sa kanya na hindi sila maglutom, hindi nawala ng laman yung kanilang lalagyan ng kanilang tawag nito. Basta hindi sila nawala ng pagkain sa loob ng isang taon. Tapos yun, nagtiwala sila sa Diyos. And then doon din sa gospel yung pag-offer ng pinakahuling pera noong balo doon sa templo. Sabi sa Mas malakas. Mas importante yon kaysa sa mga partial lang. Kumbaga yung sobra lang na ina-offer ng mga makapera. And wag daw gumaya din sa mga eskriba at pariseyo na gustong magsusuot ng mga damit na mahaba at pupunta sa mga lugar na sila ay paparangalan, papupurihan at ayun, gagalang mga ganun. So, parang proud, super proud. And ibig sabihin, maging humble tayo at talaga magtiwala sa Diyos. Yun lang yun. Parang pinakabuod. The word for the day is faith in God, faith. Trust God. Hindi ka pababayaan ng Diyos. So, that's all. And I'll see you in the next. God bless everyone. Happy Sunday. See you soon in the live streams. God bless, Mama. Ay, shoutout pala. Shoutout muna tayo, Nay. Shoutout all the love lines, galaxy of super love stars to the Moon family, Abs family, is now family sa lahat ng aking mga channel members. Maraming salamat. Thank you so much for the support, and to my live stream attendees. Hope to see you once again. Magkita-kita tayo. See you in my live streams soon. Mama. Take another pahabol sa aking mga super chat senders. Yeah. Super chats and super sticker senders. Thank you so much. Alright. So again, maraming salamat. I'll see you soon, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.